Panginoon Diyos, sa tulong mo po, pangunguna, kapangyarihan mo, pagpapatawad mo, pagpalaan niyo po pag-aaral ng iyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bago po ko po ibigay ang sentrong ating pag-uusapan, nais ko rin pong buksan ang Exodus chapter 25 verse 8 and 9. Ang Biblia po ay nagtuturo na meron talagang Diyos at kung sino ang Diyos at ang kanyang mga katangian. At siya po ay merong kanyang tahanang dako, ang langit na bayan. Na kung saan ang langit nito po ay hindi po basta nakapupunta ang tao. Hindi ho automatic kapag ang tao ay namamatay ay palangit ang tungo. Yun po ang maling silip, akala ng maraming tao. Na akala lahat ng taong namamatay, rest in peace. Ang Diyos po ay sa panahong ulumang tipan, ay ipinahayag kung ano yung sistema ng paglapit sa Diyos. Sa madaling sabi, wala hong karakaraka ay nakakalapit sa Diyos. Dahil ang tao ho'y hindi pwedeng lumapit sa Diyos. Bakit kamo? Ang Diyos po'y banal. Lahat ng tao'y makasalanan. Ano po? Kaya nakakalungkot mang sabihin, alisin niyo po sa inyong kaisipan na lahat ng taong namamatay ay rest in peace. In fact, walang rest in peace kung wala si Kristo sa iyong buhay. Kaya sabi ni Jesus, lumapit kayo sa aking mga napapagal at nangabibigatang lubha at kay aking pagpapahingahin. Kung sa buhay lamang ito, sa lupa pa lang, wala kang pakialam sa panawagan ni Kristo, huwag mong iisipin kara-karakang pupunta ka sa langit pag namatay ka. Ito pa, mga kapatid, ito mabigat dito. Mababaw pa yung salita kung kara-karakang papasok ka sa langit. Ito ang mabigat, imposibleng pumunta ka sa langit. Sabi ng Hebrew 11:6, it is impossible to please God without faith. The word impossible, you cannot please God without faith. Ngayon, yung pong sistema ng langit na bahay ng Diyos na hindi karakaraka o imposibleng puntahan ng tao kahit pa sabihin mong relihiyoso ka, ay so what kung relihiyoso ka, ay sala naman. You may be sincere, but you are sincerely wrong if you don't have faith in Christ. Yan, madali namang sabihin ako, nananampalataya din kay Kristo. Pero imposible namang nanampalataya ka kay Kristo na hindi ka natalban ni Kristo. Kaya nga nakalaki ka ng ganyan tinalban ka ng kinain mo. Bakit naman nanampalataya ka kay Kristo, hindi ka talban niya? Tama ho ba yun? Marami nagkiklaim, kaya sabi ng Biblia, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yun ay just claiming. Ay lalo naman yung obvious. Hindi tumawag sa Panginoon, hindi magawa. Tama ho ba? Ko, napakaraming buhay na ganyan.
Saka lang tatawag sa Panginoon. Pag ano, pag may trangkaso. Pag natunog na ambulansya at siya isinusugod na doon. Abot-abot ang rosaryo. Rosaryo pa ang nahawakan. Pwede namang ibaan. Ano? Yan po nakakalungkot sa tao. Akala nyo ka, simple ang pinag-uusapan dito. Marami yung tao'y hibang sa mali kaysa tama. Marami pong taong gugol ang panahon sa walang kabuluhan, pero tinatamad sa simbahan. Tama ba yan? Tapos pupunta kang karakaraka sa langit, mababaw pa yung salita kong karakaraka, sabi ko sa inyo. Imposible. Ngayon ang Diyos, para ipakita kung paano pupunta doon sa langit, ipinahiwatig na ito sa panahon ng Old Testament. Are you listening? Nagpagawa ang Diyos ng tabernakulo. Una natin kinuha yung the real high priest. Hindi ka karaka pwedeng pumasok sa dakong banal na walang namamagitan. At si Kristo ang tumatrabaho nun. At ang trabaho ni Kristo yun ay hindi mapapaltan sapagkat hindi na siya mamamatay. At in fact, sa kanyang kadyusan, hindi naman talaga namatay si Kristo. Yung nagkatawang tao ang namatay. Bakit? Kasi ngayong umaga ang ating aralin, hindi lang si Kristo yung the real high priest. Si Kristo rin yung offering. Christ alone is the perfect offering. Bakit ganito, mga minamahal? Ipinakita po sa Old Testament time kung ano yung sistema ng Diyos para makalapit sa Kanya. Ultimong Israel nation, hindi karakarakang nakakalapit sa Diyos. Yun ay bayan ng Diyos. Lalo pa naman ang Pilipinas. Tayo'y pagano. Israel is chosen nation of God, the city of God, the people of God. Out of nation, out of many nations, ang Diyos ay tumawag ng isang bansa sa katauhan muna ni Abraham. Are you listening? So, ibig sabihin, hindi lahat ng bansa may direct access sa Diyos. Sapagat ang bayan ng Diyos ay ang Israel. May pagkakataon ng bansang Israel, hindi tinatanggap ng Diyos. Sino ka? Ay haling ka naman sa TikTok. Hindi ka naman haling sa Diyos. Tama ba? Haling ka sa walang kabuluhan, haling ka sa Mobile Legend, pero hindi sa Bible. Tapos akala mo, pag namatay ka, karaka-raka sa langit. Imposible. Mag-isip ka, oy. At huwag mong isiping hindi ka mamamatay. At huwag mong sasabihin, bata ka pa, para kayo mamatay. Pumunta ka sa kampusan to. Iba't ibang taon ang namamatay. Are you with me? Makinig kayo. Hindi ito walang kabuluhan. Hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Hindi tayo nagpapalampas ng oras every time we listen to the Word of God. Ito ang sasabihin ko sa iyo, yung nakukonsumo mo sa Mobile Legend, yan ang pagtatapon ng oras. Bakit? You spend your time with Satan, not with God. Hey, are you with me? Christ alone is the perfect offering. Bakit? Kasi makikita po natin, sa bansang Israel, para matanggap ka ng Diyos, humihingi ang Diyos ng hayop na papatayin para sa iyo. Hindi ka karak-karak ang makakalapit. Ultimong high priest, Joshua. Kuya Alfred. May tinatawag na Holy of Holies, dakong kabanal-banalan. Hindi karak-karaka even among priests. Kinakailangan sila mismo'y maghandog para sa kanilang sarili na papatayin. Para sila'y banal. Saserdote yon, Hudyo pa yon, Levita pa yon, hindi karaka-raka, ikaw pa. Hindi mo naiintindihan ng Bible.
Tama ba? Are you listening? Ngayon, ang sabi, kumuha ka ng tupang walang kapintasan. Ibig sabihin, kung ikay basta lalapit sa tabernakulo at para magkaroon ng communion with God o makalapit ka sa Diyos o magkaroon ka ng ugnayan sa Diyos na tinutukoy ng Biblia, yung banal, kailangan may handog. Are you listening? So, hindi ka pwedeng basta pumunta ng langit. Kailangan ng offering. Kasi babasahin po natin Exodus chapter 25 verse 8 and 9. Listen. Listen po, listen. Kasi hindi natin alam ang ating buhay. Tama? Ngayon ang pakinig ko, parang nakikita ko parang uso ngayon ng tagkamatay. Sino bang kausap ko kanina sa Ate Turing? No? Yung kanyang bayanan ay mahina na, pero maraming nalampasan. Lumampas pa sa kanya. Alam niyo po, wag ho kayong matakot sa kamatayan kung ligtas ka. Pero matakot kang mabuhay kung hindi mo tiyak na ikipalangit. Alam mo, hindi ang tunay nakakatakot ay ang kamatayan. Ang nakakatakot, yung mabuhay kang hindi mo tiyak na ikipalangit. Are you with me? Opo. Kababaw ka ng buhay ng tao. Alam niyo ba ang tao pinabababaw dahil ng mga bagay ng gadgets? Walang sense ang utak. May dala din namang bag, wala namang laman ang utak. Lalo pagdating sa Diyos. Tama ba? May laptop din naman. Kala may genius na genius. Pero hungkag pagdating sa spiritual na bagay. Are you with me? Ngayon nga ang medal sumayaw ka lang, meron na. Magaling ka lang mag-manicure, meron ka na. Samantala noon, ang medal, pupuhunanan mo ng dugo. Hindi ka pa honor. Ngayon, marulong lang kumimbot, medal. Ang babaw ng mundo ngayon. Sa Diyos kapag lumalim. Tama ba? God is not, hindi ito yung parang you feel good. No. Yan ang hinahanap ng tao Ang Diyos hindi mo mapipil good. Bakit? Laging kontra kayo. Ang Diyos banal, ang hilig mo mali. You ought to surrender Him in order for you to feel good. Dapat maramdaman mo ang Diyos ay masarap. Exodus, tingnan po, Exodus. Brother Renen, asahan na natin. Part 2 ito. 25 verse 8 and 9. At kanilang igawa ako ng isang sanktuaryo. Inutusan ng Israel na igawa sila ng isang sanktuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ibig sabihin, itong tabernakulo ay ito nga po'y paraan ng Diyos para ang tao at ang Diyos magkasama. Na ito'y figure, na ito ay larawan lang, ito'y porsyado lang. Ibig sabihin, ang gusto talaga ng Diyos, ikaw at ako'y makasama niya, pero hindi karak-karaka. Yung iba yung nakapasok-laan ng relihiyon, akala'y palangit na. Nakagawalaan ng kahawang gaway, akala'y palangit na. Bagay, yung ibang ay wala, hindi akala'y wala. Verse 9, tingnan po natin ang verse 9. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo. Ibig sabihin may pattern. Yung gagawin mo, Moises, na tabernakulo, sanktuaryo, may pattern. Yung tinutularan na yon, yun na yung langit. So, ibig sabihin, yung sistemang ipagagawa sa lupa, yun ang sistemang tinularan ng talagang tamang sistema para makapunta ng langit. Naliwanag ko ba? Ngayon, para ka makapasok sa dakong kabanal-banalan, kailangan may handog. Hindi ka pwedeng ikaw ang humarap. May magre-represent sa'yo.
Meron kang ihahandog. At ang katangian ng ihahandog, kung hayop, walang kapintasan. Mababasa niyo sa Levites, bawal ang ungod. Bawal ang may kuntil. Bawal ang panot. Lahat ng kapintasan hindi pwede. Bakit? Ang pag-aalayan ay Diyos na walang kapintasan. Ikaw, tatanungin kita, yung ugali mo, pwede kang humarap sa Diyos? Wala ka bang kapintasan? Yung itsura mo, yung height mo, yung kulay mo. Kaya huwag kang umisip na basta kang makakaharap sa Diyos at tatanggapin ka niya. Hey there! Kaya kulto na ang nagtuturo ay magpakabuti. May kapintasang kautoy. At hindi mo kayang alisin yung kapintasan ng iyong buhay. O halimbawa, pango ka, nagpatangos ka. Ba't yan lang ba ang kapintasan mo? Una, hindi ka Hudyo. Tama? May Hudyo nga, hindi paligtas. Ay, ikaw pa naman. Tama. Dadaan-dahanin natin ha, para lang makarating sa atin at maintindihan natin. Ayan, sabi po ng verse 9. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyon ay gayon ninyo gagawin. May pattern. At para tanggapin ng tao, may offering. Isa pa nga, Hebreo chapter 8. Tingnan po natin. Bago ko tumungo sa sa ating laman, ay sa intro muna tayo. Ngayon, kung ang intro ay matapos, di intro ang ating nakuha. Amen? Naiintindihan niyo ba yan? Okay, tatanungin ko kayo. Ikaw pag namatay ngayon, sa palagay mo, tatanggapin ka ng Diyos? Sinong yung offering? Pare, dikit si Cain, nag-over din. Ang iniari yung pinagpagalan sa bukid, tinanggap ba ng Diyos? Hindi. Ano ba ang tamang offering? Kaya ang ating paksa, Christ is the real offering. Outside of Christ, you offer polluted thing. Hindi tinatanggap ng Diyos. Kung hindi si Kristo ang iyong ihahandog para sa iyo. Kaya wala kang dapat pinananangnan kundi si Kristo. Hindi ang relihiyon mo, lalo na hindi ang gadget mo. Tama ba? Kaya nga ganyan na itsura mo lamlam na lamlam ka Bakit? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible Tama ba? Tatandaan nyo, imposibleng maging masaya ka sa Diyos kung lulong ka sa mundo. Hindi pwedeng magkasabay, masaya ko sa Diyos, adik ako sa mundo. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng mamangkas dalawang dagat o dalawang ilog. Lalo namang mahirap magpatakbo sa magkasangang kalsada. Iisang sasakyan. Pag hindi nabitartar. Kaya wag mong sasabihin ikaw ay maka-Diyos na ikaw ay makamundo. Nakapunta pa din Dini pala'y garne. Matuwa ka. Kaysa may kibasta na lang mamatay kinasa impyerno. Hindi ka malaan nakapakinig ng pagtutuwid. Ngayon kung nakapakinig ka at binahaliwala mo pa, ay wala na akong pagkukulang sa iyo. Tama ba? Napalalahanan ka na salita ng Diyos. Ay paanin, mas gusto mo ang job kaysa sa Diyos, wag ka namang aasa ikipalangit. Ay sa buhay pa lang hindi mo na-enjoy ang Diyos. Na-enjoy mo yung dilim. Ay hindi ka pwede doon. Naku, sa liwanag doon. Kala mo hindi na kinakailangan ng araw doon? Pag hindi kinasulo. Ay sanay na sanay ka sa dilim. Tapos pa ura-ura ito pagpasok. Anong liwanag? Bulag ka doon.
Ito'y napakaliwanag na warning sa ating bawat isa. In order for you to enjoy God, don't enjoy the world. Are you with me? Yan. Hebrew 8 verse 1. Napakadaling madala ng mga ganyang kalakaran ng mundo. Alam mo kapag madaling madala ng kalakaran ng mundo, katulad ng mga Mobile Legend, hindi ka talaga dala-dala ni Kristo. Kung hindi ka tangay ni Kristo, tiyak tatangayin ka ng mundo. Are you listening? Hindi na ako naatin uli. Hindi pa rin nakakatakot. Mas magandang takot ka ngayon. Mas nakakatakot sa kabilang buhay pag hindi ka nagsisi. Impyerno yun. Ano sabi ng Biblia? Isang kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Hindi yun nakakatakot yung tsunami. Nakakatakot din. Putok ng bulkan, nakakatakot din. Ang kaya lang patayin niyan ay katawan mo. Pero ang impyerno, magkasama yung katawan at kaluluwa mo. Kaya maganda, matakot ka talaga. Tama ba? Atin niya po ang verse 1. Bilis ang oras. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Meron tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ninyo, siya pa rin ang dakilang saserdote. Verse 2. Ministro sa sanktuaryo. Siya na ang asiwa sa sanktuaryo. Hindi sa lupa. Tanyo ha? As a tunay na tabernakulo na hindi tinayo ng Panginoon. Ano? Na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ang tunay na sanktuaryo, yung sinasabi ni do sa Old Testament na pattern. Na tunay na tagapangasiwa ay ang high priest na si Kristo din. Na ang handog ay siya rin mismo. Are you listening? Tingnan po natin ang verse 5. Same chapter. Verse 5. Na nangaglilingkod sa inyo at anino ng mga bagay sa sakalangitan. Yung mga priest. Maging yung mga handog, may tupa, may kambing, may toro, may kalapati. Pero si Kristo ang tunay na handog. Pagdating sa tabernakulo o sanktuaryo, yung langit na mismo. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Sabagat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita ko sa iyo sa bundok. So yun po, at least nakita po natin na may pattern na tinularan ang Israelites. At doon sa pattern na ginawa nila, nandun yung tamang sistema para sila ay magkaroon ng tamang pagsamba, tamang ugnayan sa Diyos. Labas sa pattern na yon, walang bansang tinatanggap ang Diyos. Yung pagsamba. Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, napakahalaga po na yun. Yun ay anyo lamang, kaya wag mong babaliwalain yung tunay. Kung doon nga sa anyo lamang, hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos at tanggapin ng Diyos, lalo na kung tanggihan mo yung inaaninuhan. Are you there? At yan ay si Kristo. Kaya wag mong isipin, siguro naman, palagay ko naman, wala naman akong naargabyadong tao. Hindi ka tatanggapin ng Diyos kung wala kang offering. And Christ must be your offering. Bakit? Siya yung walang kapintasan na handog. Ngayon, number 1 na tayo. Pastor, number 1, oo. Ayan ang gagawin. Ano? Huwag tayo magmadali. Pwede ba? Naiintindihan mo ba? Gusto nyo ba pumunta sa langit? Anong dala mong offering? Mobile Legend. Naka. Yan ang dahilan kung bakit tatanggapin ka ng Diablo. Yan ang iyong offering. Ang dahilan para tanggapin ng Diyos sa langit, Christ must be your offering. Why? Christ is the real
offering. Number one, Christ alone is the perfect offering. Number one ay yung significant of offering. Significant of offering. Balik tayo sa 10 verse 1. 10 verse 1. Medyo English For the law having a shadow of good things to come. Ano yung law? Panahon ni Moises, yung pong tabernakulo. And not the very image of things. Shadow lang, hindi yun ang realidad. Kasi si Kristo yung realidad. Can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the commerce thereunto perfect. Ang ating munang punahin, mga kapatid, yung they offered year by year. Bakit sila nag-o-offer? Kasi significant yan, napakahalaga po niyan. Nabasa niyo ba minsan yung altar nakuha ng ibang bansa? Sa ibang yung Edom, etc. Sino nakapagbasa ng Book of Judges o Samuel? Ano ba pinagpapapatay ng Diyos sinalot doon ng maraming pagsalot? Bakit? Kapag ignorante ka sa paraan ng Diyos, salot ang dating sa iyo ng Diyos, hindi blessing. Akala ka ninyo ang Diyos ay blessing? Siya ay salot sa hindi nakakaintindi sa Kanya. Siya ay blessing kapag nasa tama ang iyong pagkaintindi. Ay there. Ang Diyos po'y parusa doon sa pasaway. Hindi ho siya swerte. Hey, are you with me? Kaya ang halaga po nagbabasa ng Bible para kayo nakakasubaybay sa aking sinasabi. Kasi ito yan mga minamahal. Lalabas po ang halaga niya. Bakit? Bakit sila kinakailangan maghandog taon-taon? Bakit? Hindi nga pwedeng basta tanggapin ng Diyos kung walang inihahandog. Ay pero nilinaw, hindi mo nakakapagpatawa, nakakapaglinis, nakakapag-alis ng kasalanan. Kumbaga, yung kasalanan nila, temporarily, natatakloban, pero hindi naaalis. Kasi shadow lang yun Foreshadow lang yun Ang tunay nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan ay si Kristo, ang tunay na kordero ng Diyos. Verse 19, tingnan po natin. Ang verse 19. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Tignan nyo meron kang boldness. Hindi ito yung walang damit Ibig sabihin, meron kang lakas ng loob. Meron kang tapang na pumasok sa dakong banal. Noon sa panahon ni Moises, yung dakong kabanal-banalan na hindi ka mamatay. Pero ito yung dakong kabanal-banalan. Ito na yung langit na hindi ka mamatay. Bakit? Sa magitan ng dugo, hindi ng turo. Hindi ng literal na tupa. Hindi ng dugo ng kambing. Mismo ng dugo ni Kristo. Kaya ang ating inaawit, there is power in the blood. Maintindihan na natin yan. Only the blood can wash away sin. Why? Kasi napakahalaga po na meron po tayong handog sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng basta tanggapin ng Diyos. At imposible tayong tanggapin ng Diyos. Ay ang ibang inihandog ay relihiyon. Nako! Binyag, etc. The perfect offering is Christ. Kaya niya sabi, having therefore, brethren, boldness. Sa Tagalog, pakiano nga natin sa Tagalog. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa magitan ng dugo ni Jesus. Kung wala ka niyan, hindi ka makakapasok. Are you with me? Kaya sa Old Testament time, hindi ka tatanggapin ng Diyos na walang offering.
Pero si Kristo, ang tamang asakdal na handog. Maliwanag ko ba? Gusto niyo bang pumunta ng langit? Gusto niyo bang makasama ang Diyos sa iyong buhay? Na ikaw tatanggapin? Sino ang iyong offering? Sino po ang iyong handog? Dapat si Kristo. Maliwanag ho ba? Hebreo 9 verse 7. Hebreo 9 verse 7. Tingnan po natin. Pakitagalog nga ulit ina. Talagang ako'y duguan na eh. Datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisang dakilang sardote minsan sa isang taon. Tingnan nyo. Papasok ka isang taon na hindi walang dalang dugo. Hindi pwedeng papasok na hindi walang dugo. Napakahalaga po niyan. Na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan. Hindi kanya pwedeng tanggapin kung walang magre-represent sa iyo. Naintindihan mo ba? Para ba yung lalaking ibig na ay duwag naman. Kuya Alfred, ay nagpatulong. Ako nga yung iligaw doon. Yun, biyaya ng Diyos. Sila nagkatuluyan. No? Paano hindi ka makapunta ng iyong mag-isa? Di sila nagkatuluyan yan. Huwag ka na magpa-proxy. Alam mo, minamahal, hindi ho tayo kinalulugdan ng Diyos. Meron akong kausap Talagang hindi maniwala na ang tao hindi katanggap-tanggap. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi ko, sino ang object ng kanyang pag-ibig? Ikaw. Binigyan ko ng mga talataan, pakibasa na lang na may pag-uunawa. Hindi ko na alam kung anong pinagkakaguluhan nila doon ngayon. Ano? Ang tao ho, sabi ng John 3:36, ang sumasampalataya kay Kristo may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima ay nananatili sa puot ng Diyos. Ibig sabihin pala, labas sa tunay na pananampalataya kay Kristo, puot ng Diyos. Sulong, humarap ka sa Diyos na hindi si Kristo ang iyong dala. Huwag mo sasabihin tinatanggap ng Diyos. Saserdote nga namamatay pag walang dalang handog. Ikaw pa. Maliwanag ho ba? Ano sabi na Roma chapter 2 verse 5? Dahil sa katigkasan ng iyong pusong hindi nagsisisi, nagtitipon ka ng puot sa kaarawan ng kapuutan ng Diyos. Labas sa pagsisisi at pananampalataya, galit lang ng Diyos ang iyong iniipon. Hindi ka kaawa-awa. Alam niyo ba ang nakakaawa? Yung papataying inosente. Hindi ka naman inosente. Papatayin ka, uy. Si Kristo pinatay pero inosente. Kaya yung galit ng Diyos nalulubag dahil sa kamatayan ng isang inosente. Yan ay si Kristo. Pero pag ikipinatay, nasasatisfied ang kabanalan ng Diyos. Bakit? Binayaran mo lang yung dapat. Dahil wala naman nagsasatisfied sa kabanalan ng Diyos Yung ikaw ay mamatay at papunta sa impyerno. O pandalwa, si Kristo namatay para sa kasalanan. Kung ayaw mo ng paraan, ni Kristo siya magsasatisfied, impyerno magsasatisfied ng kabanalan ni Kristo, ng Diyos sa iyo. Nanindihan niyo ba? Kakalungkot. Maraming tao akala ganun lang kasimple. Tama ba? Akala ay nangangailangan ng bitukang manok. Akala ay nangangailangan ng barbecue. Mga minamahal, hindi ganun. Pag-a-apply nga hindi ka simple. Nag-a-apply ka. Tama? Ano kailangan? High school graduates. May panuntunan Pleasing personality yun, umuwi na. Bakit? Ay, yun mabigat na requirements. Pleasing personality. Di, umuwi na.
Tapos sa langit, akala mo, ganun lang kasimple, isang kalbit lang ang Diyos. May panuntunan siya. Meron siyang pinakikilik sa iyong handog para kalugdang ka ng Diyos at tanggapin niya. Si Kristo. Na inaaninuhan lang ng tupa, ng toro, ng Old Testament. Pero naganap na yan. Kaya wala na tayo sa Old Testament. New Testament na tayo. Kanya ng dugo, hindi dugo ng tupa. Are you with me? Ngayon, kung itong Kristo, alam mo, medyo malalim pa ang ating bulusok niyan. Kaya nasa probinsyano ulit tayo ngayon. Ano? Series tayo. Pero napakahalaga po ng ating sinasabi. Kung hindi si Kristo ang iyong handog para sa Diyos, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Tingnan niyo po ang Isaiah. Nabasa ko na ba ang Hebrew 9:7? Yun na pala. Leviticus muna. Leviticus 5 verse 18. Leviticus 5 verse 18. Are you listening? Mahalaga ba to? Kayo ba'y tinanggap na ng Diyos? Bakit kayo tatanggapin ng Diyos? Sinong inyong sasampalatayanan? Si Kristo. Siya yung ating high priest. Siya yung ating perfect offering. Ano sabi ng Levit? Yan. At siya'y magdadala sa saserdote ng isang tupang lalaki na walang kapintasan. Na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkahalaga na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Saan kinuha? Sa kawan. Ayaw po, pag inyong pag-aaralan typology, ibig sabihin, yung tupa, sa kapwa-tupa kinuha yan. Sa kapwa-bansa, kababayan. Kaya imposibleng si Kibuloy. Yan. Kasi hindi man siya Hudyo. Kinuha yan sa kawan. Are you there? Ang gagamitin ng Diyos tagapagligtas, kukunin sa kawan. Hudyo din. Tama ba? Si Kibuloy Bisaya man dong. Paano yun? Kaya sumilip kayo sa Bible para hindi tayo magulo. Para hindi tayo naluluko. Hindi lahat nagsasalitang Panginoon, Panginoon nga. Ano sabi? Na walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkahalaga na ipinakahandog dahil sa pagkakasala. Talagang merong handog na walang kapintasan na siyang magdadala ng iyong kasalanan. Kaya nga siya ang papatayin hindi yung magdadala. Hindi yung tao. Halimbawa, balik tayo. Parang ka, kita ko medyo mabulay ka na. Medyo nagbubulay-bulay ka na. Parang ikaw na ulit. Ayan. Din Okay. Hindi, dito na lang sa unahan. Ineng, dinig ka. Hindi ikaw nagbubulay na. Ikaw yung nakikinig. Okay. Sige, diyan ka lang. Pwedeng isa pa, Percival. Dinig ka sa gitna. Okay. Halimbawa si Joshua yung Diyos. Yeah. Si Joylyn ang Israelites o tao. Upo muna, Brother Percival. Mamaya kita, yan lang, sumalapit. Si Joshua ay banal. Inaantok lang, pero banal yan. Si Joylyn makasalanan. Pwede ka bang tanggapin Joylyn ni Joshua? Kinakailangan mo para mawala ang pagkaayaw sa iyo ni Joshua. Yun. Baka kayo ang isang araw haharap din Okay. Kinakailangan na meron kang iaaro, hindi ikaw. Kasi hindi ko tatanggapin niya
Punta na dito, Percival. Huwag natin itong gagalit. Meron na ito. Masasampal ito ng kanyang girlfriend. Tatanggapin ka lang ng Diyos dahil ang handog na si Percival. Pero kung walang Percival na handog, imposible kang tanggapin ng Diyos. Sige, upo na kayo at wala na antok nyo. Ano puntos ko? Puntos natin. Si Percival, na handog ni Jaylin, para matanggap niya ito. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya ang uurakan ay si Percival. Ano ba ang inurakan sa atin? Ay si Kristo. Kasi siya ang nagdala ng iyong kasalanan. Ngayon, kung aayawan mo si Percival, ikaw ang may dala ng kasalanan mo. Kaya habang buhay mong daladala ang galit ng Diyos. Maliwanag ho ba yan? Maliwanag ho ba yan? Yan ang gospel. Ay, hindi na mumutak-taka ng marami. Pag mo iaaraw ang buhay mo, baho yan. May pattern pinakita na sa Old Testament time, mga kapatid, na hindi ka pwedeng basta tanggapin ng Diyos without offering. Are you there? Nasaan yan? Tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkahalaga na pinagkahandog sa kanilang pagkakasala. At itutubos sa kanya ng sardote. Tanyo ha? Yan ang katubusan. Tungkol sa bagay na pinagkamalian niya. Kahit nang hindi sinasadya. At hindi niya nalalaman. At siya'y patatawarin. Ibig sabihin, kung walang Percival, walang kapatawaran. Walang katubusan. Walang nagdala ng kasalanan. So, kailangan ng Percival. Amen? Para sila'y magkatuluyan. Ibig sabihin, sila ay magkaroon ng magtatanggapan. Ilustrasyon lang naman yun. Amen? Hindi kayo magkakatuluyan ng Diyos kung wala si Kristo. Maliwanag ba? Tingnan natin ang Isaiah. Sa nalantalata muna. Pero ang haba ng ating hindi ba? Ang haba ng ating break na papansin ko. Isaiah 53 verse 11. Tingnan po natin. Diyan po ba kayo? Maliwanag ho ba? Isaiah 53 verse 11. Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kalwa at masisiyahan. Sa magitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ng marami. At dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Take note. Maliwanag ho ba? Nagbabasa ba kayo ng Old Testament? Maghahandog ka ng tupa, Jaylin, ang dalada mo is Percival, walang kapintasan. No? Para matanggap ka. Kasi, hindi ka niya pwedeng tanggapin eh. Kailangan may iaro ka. At ang iaro may walang kapintasan. Sa halip na ikaw ang patayin, yung daladala mo. Para lang matanggap ka. Tama ba? Ngayon, anong ginawa kay Chris para matanggap ka? Dinala niya ang kasalanan mo, Jaylin. Dinala ni Kristo ang ating kasalanan. Ay lahat naman ay dinala na ni Kristo. Hindi po. Yun lang nanampalataya. Tama ba? Dahil kung lahat, bakit si Cain tinanggihan ng Diyos? Bakit yung Matthew 7:21 tinanggihan ng Diyos? Kung lahat, hindi. Yun lang may pananampalataya sa offering ng Diyos. At yun ay si Kristo. Maliwanag ho ba? Ay tunay na pag hindi pa natin ito naintindihan. May Percival na tayo, may Jaylin pa, may Joshua pa. Pero ang sarap nito, wag lang natin maintindihan. Sampalatayanan niya yan. Wag mo nang ipagmalaki yung iyong mabait ka. Alam naman. Para pag wala ka ng pera, disumpungin na din.
Tama, ikaw na may kaya ang masiglang kausap eh. Ang ramdam mo, wallet may garni pa ang kapal eh. Eh, pwede pagkakagarni na. Bigay ko sa inyo, huwag mong bibiruin yan. Pag hindi, tumalsik ang lahat. Mahawakan yan. Tama ba? Naku, ang tao ay madaling barinuhin. Tama ba? Yung pinakamabait na kilala mo, sinusumpong yan. Tinitipos yan. Si Kristo lang ang walang kapintasan. Maliwanag ko ba? Gusto mo pumunta ng langit? Inilarawan yan. Ang langit pala ay dakong banal. Amen. Kaya kung babasahin mo Apokalipsis, walang papasok doon. Kita niya, di ka inilarawan sa verse 1 at pinalta ng bagong langit, nawala na ang dating langit, ang lupa, inilarawan ng langit, at ibinigay ng verse 8 kung sino yung wala doon. Chapter 21, sino ang hindi pupunta doon? Sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga sinungaling, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mamatay tao. Ibig sabihin, sa mga makasalanan, hindi pwede ang langit. Ayan tanong, ikaw gay walang kasalanan. Paano ka tatanggapin? Kailangan meron kang handog. Amen. At yan ay si Kristo. Doon ka kasi napapatawad. Doon ka nalilinis. Doon ka niya natatanggap. Bakit? Yung handog mo yon, yung papatayin para sa'yo. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Nananampalataya ka ba kay Kristo? John 1:29, kauli-ulihan nga natin, siguro. Marami pa tayong talata eh. Salamat, hindi ako mag-iisip ng message sa linggo. Hirap din naman gumawa ng outline. Kalaan nyo ka. Hindi ka mga sir? Kayo, maganda sa inyo. Ganun namang isang taon na kayo nang yun ang inyong tinuro. Pero ang Bible, hindi naiigahan yan. Tignan niyo po ang sabi ng 29. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito, ito. Ang nakita ni sino? Si Jesus. Di ba? At sinabi, narito, Kuya Boy. Kaya pala inaandong na noon pa. Ang sabi, ang kordero ng Diyos. Si Jesus, ang kordero ng Diyos. Di ba sa Old Testament, kailangan ng kordero, walang kapintasan para kitanggapin ng Diyos. Pero yun ay anino lang. Ang pattern ay langit. Ibig sabihin, ang tunay na banal na lugar ay langit. Eh kung doon sa anino lang, kailangan ang korderong walang kapintasan, eh di lalo doon sa tunayan. Tama ba? Si Kristo, pagdating sa tunayan, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis. Hindi lang tinatakluban, inaalis. Tama ba? Sa Old Testament, kino-cover lang. Pero sa New Testament, ang tunay na kordero ng Diyos, na handog sa Diyos na banal, para makapasok sa daong kabanal-banalan, ang lugar ng Diyos, kinakailangan may mamatay. At ang iyong kasalanan ay maalis. Kaya lahat na nagsisisit na ng palataya kay Kristo, lahat mong kasalanan, inalis. Pero kapag ikaw ay matigas ang ulo, dala-dala mo ang kasalanan habang buhay kang nasa ilalim ng puot ng Diyos. Eh, hindi matanggap yun ang kausap. Naawa ang Diyos sa atin. Sabi ko, iba ang kinaawaan kaysa kaawa-awa. Iba ang iniibig sa kaibig-ibig. Tayo inibig dahil kay Kristo. Hindi dahil sa ikaw ay kaibig-ibig. Alisin mo si Kristo, ikaw ay kamuhi-muhi. Kasuklam-suklam. Tama ba? Kaya purihin si Kristo. Siyang dahilan kung bakit ka natanggap ng banal na Diyos at matatanggap ng banal na Diyos. Anong pwedeng i-aro mo para tanggapin ka ng Diyos? Wala. Christ alone. Maliwanag ho ba? Pasalamat ho kayo. Pasalamat kayo. Talagang, kung kayo mananampalataya ni Kristo, magdiwang kayo. Hindi ka pwedeng tanggapin ng Diyos ang ura-urada. Di ba, nangyari? Dadaanan ko yan, gas short na may itim na itim.
Di ba? Walang pakialam sa Diyos. Yan ba ang tipong ihaharap mo sa Diyos? Marami sa inyo na naandito ngayon. Baka nga iba sa inyo napilitan lang eh. Tama ba? Hindi mo kinukusa ang Diyos. Tama ba? Hindi mo hinanap ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, naparito ang anak ng tao upang hanapin siyang naghanap. Ang hanap mo lagi, pagbata ka, ang hanap mo'y gatas. Tama ba? Nung lumalaki-laki na, ang hanap mo'y kalaro. Tama ba? Nung magkakamalay-malay, nakakita kang may cellphone yung kalaro, ang hanap mo'y cellphone. Natuto ka maglaro, ang hanap mo'y pera kasi gusto mong tumaas ang rank. Kaya yung mga exam, yung mga examination sa school, hindi mo na nauugagaan, nagiging bobo ka. Yung bobo sa school, may kinahumalingang walang kwenta yan. Tama ba? Nakatapos doon, nakakita ng chicks. Mahaba ang buhok. Ganda ng harap. Ay, nung umarap, Max Alvarado pala. Ano? Nakagusto na. Tama ba? Di sir yun. Napakasal. Di gusto mo magkaanak. Nagkaanak. Gusto yung pag-aralin. Mamamatay ka na. Nasaan ang Diyos? Hindi mo hinahanap ang Diyos. Ang hinahanap mo'y kalakaran ng mundo. Kaya biyayang hanapin mo ang Diyos. May mirakulong nangyari sa iyo. Maliwanag ko ba? Ang programa ng mundong ito ang nagmamaniobra ng mga tao sa mundong ito. Hindi ang Diyos. Kaya kung ikay baptist at wala ka rin pakialam kay Kristo, nakakatakot din yan. Nakakatakot din yan. Kasi hindi baptist ang kinakailangan mong offering. Di ba? Baptist Church is not your perfect offering. Christ must be. Are you with me? Tabi manalangin. Ang pagpala naming Diyos sa langit, sana po ay sa tulong ng Banal na Espiritu na ipaabot ng may buhay at lalim, liwanag ang iyong mga salita. Ipinakita mo, O Diyos, ang sistema ng langit. Kung mayroon tinatawag na dakong banal sa sanktuaryo sa lupa na pinagawa sa panahon ni Moises, na ito'y anino lamang ng realidad, maging mga handog at mga activities doon. Si Kristo ang tunay. Sa madali sabi, ang langit ay hindi automatic pinupuntahan ng lahat ng namamatay. Lalo kung nabuhay na walang pakialam sa paraan para makapunta roon. Tulungan niyo